Magandang araw. Ngayon ang pag-aaralan natin ang pagtuturo ng pagsasalita. Ano nga ba ang mga sinasaalang-alang sa pag-aaral? Una, gamit ng wika. Sa pakikipag-usap, nagagawa ng mga tao na gamitin ang wika sa iba't ibang paraan at kadahilanan. Ginagamit nila ito sa pagbati, pagpapakilala, pagpapaliwanag, pag-anyaya at pagtanggap ng paanyaya. Ang mga gamit na ito ng wika ay pinangkat ni Bygate 1987 at tinawag niya itong mga karaniwang gawi o routine sa pagsalita. Pangalawa, anyo ng wika. Gumagamit din ang mga tao ng iba't ibang salita at balangkas ng pangungusap upang masabi sa kausap ang kadahilanan sa pagsasalita. Pinipili nila ang angkop na salita o pangungusap na gagamitin sa isang usapan. Halimbawa, pagbati, pagpapakilala, pagpapaliwanag, pag-anyaya at pagtanggap. Ikatlo, kagyat na pagtugon. Sa isang usapan, ang pag-iisip, pakikinig, pagsasalita ay halos magkakasabay na isinasagawa at umaasa ang mga kalahok dito ng kagyat na pagtugon pagkatapos nilang magsalita. Ang isang tanong ay inaasahang sasagutin ng kausap at ang hindi pagtugon dito ay tinatanaw na isang hindi kagandahang pag-uugali. Dahil halos lahat ng mga nagsasalita at ang isang tanong ay inaasahang sasagutin ng kausap at ang hindi pagtugon dito ay tinatanaw na isang hindi kagandahang pag-uugali. Dahil halos lahat ng mga salita at balangkas ng pangungusap sa isang usapan ay mga subok na formula. Agad na magagamit ang mga ito at madaling mahuhulaan ang mga sunod-sunod na katanungan. Kaya't ang kagyat na pagtugon ay magiging madali lamang at hindi iisipin na mahirap itong isagawa. Ika-4, kaangkupan ng sasabihin. Ang pagsasalita, higit sa anumang kasanayan sa wika, ay sensitibo sa kontekstong pinaggaganapan nito. Malinaw itong masasalamin sa antas ng formalidad ng mga salita at pangungusap na ginagamit sa usapan sa itaas. Formal na tagpuan na ang unang usapan, pagbubukas ng sentro ng wika ng paaralan. At ang mga kalahok ay mga taong mas mataas ang katayuan kay Oscar, isang professor at principal. Dahil kasangkot sa pagsasalita ang komunikasyon sa pagitan ng tao, nangangahulugan din ito na lahat ng mga tuntuning inilalapat sa mga gawaing interpersonal ay isinasaalang-alang din sa pagsasalita. Isang mahalagang tuntunin sa pakikipag-ugnayan ng tao sa mapaytagan kung may nagawang kabutihan ng isang tao. Karapat-dapat na siyang pasalamatan. Ika-5, ang paksa. Ang pagsasalita ay dapat na mag-ugat sa isang paksa. Hindi ito basta nagaganap. Ang pagkatuto sa pagsasalita ay basta nagaganap. Ang pagkatuto sa pagsasalita ay nangangailangan din ng pag-alam sa angkop na wikang gagamitin para sa pagtalakay ng iba't ibang paksa. Halimbawa, kung ang tema ng usapan ay tungkol sa pamimili o shopping, ang paksa ay maaaring tungkol sa iba't ibang bilihin, ang pagtaas at pagbaba ng halaga, ang kalidad ng mga paninda, saan mura at iba pa. At dito na nagtatapos ang ating talakayan tungkol sa kung ano ba ang dapat sa alang-alang sa pag-aaral ng pagsasalita.